taken from the book of Luke. Luke chapter 15, verses 1 up to 7. Luke 15, 1 to 7. And the reading in English. Now, doon na mo yung mga Biblia. Pakiapin na lang sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 7. Luke chapter 15, verses 1 up to 7. And the Word of God says, "Now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, 'This man welcomes sinners and eats with them.' Then Jesus told them this parable. Suppose, sabi ni Panginoong Kristo, one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost sheep.' And I will tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent." Ako kita kanino mo Diyos itak na sa kabutagon. Salamat Ginoo ni Layo sa may gayon kami nagkatigom para simbahon ka Ginoo. Salamat sa mata ko sa Lord. Maraming salamat po kayo sa bawat isa na narito ngayong umaga. Puso nilang ibinigay yung kanilang mga oras para sambahin ka Panginoon. Bless everyone who are here this morning. Lord, give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung minsay na binasa natin ngayong umaga, it talks about God's desire to seek and to save those which were lost. Ang pagnanais ng ating Panginoong Diyos na hanapin at iligtas yung mga naligaw. Now, ano ba ang ibig sabihin ng mga tupang ligaw na pinag-usapan ng Biblia? Who are these? Sino ba itong tinatawag inahanap ng ating Panginoon? Na hinahanap niya para maligtas. Ito, ikaw, ako, at tayong lahat na patuloy na lumalayo sa Panginoon. Tayong lahat na patuloy na lumalayo sa Panginoon at gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay babalik sa Kanyang piling. Sinabi ng Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Meaning, dahil sa ating kasalanan, tayo ay mga tinatawag na mga tupang ligaw. Mura kita o mga karniro nga nawala na. Huwag ka na ang inundan. Dahil sa pagkakasala natin, tayo ay tinatawag ng mga tupang ligaw at sa sarili nating sikap, hindi na natin magawa bumalik sa Panginoon. In our own effort, hindi na ito kaya na bumalik sa Ginoo. Nagkinahanglan kita o tagaligtas. Nagkinahanglan kita o kanang tagabantay. Araw mubalik kita, anay mag-guide ka na ito, amaw si Kristo. We need Christ. Anong sinunod sa Biblia? That Christ came into the world. Luke 19:10. Lucas 19:10. Na si Kristo miyali sa kalibutan para panitaon, para hanapin at iligtas yung mga naliligaw. O ka na ang kulot sa Ginoo para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya ang minsay na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang mga tupang ligaw. You see? Now, ayon sa ating karanasan natin, kung isa sa ating member ng pamilya ay masasabi natin naging pasaway, one members of the family, o masasabi natin siya'y naging problematic sa ating pamilya, o masasabi natin siya'y nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya, kadalasan tinatawag siya ng mga tao na black sheep. Minsan nakakarinig tayo ng mga magulang, ito talaga yung isang anak ko, siya talaga ang black sheep sa pamilya namin. Minsan nakakarinig tayo sa mga tao, yan, black sheep talaga sa pamilya. Minsan nakakarinig din tayo na yung tao mismo magsabi, ako talaga ang black sheep sa ating pamilya. May mga ganun, nakakarinig ho tayo ng ganun. Now, kahit man sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, ang totoong tupa, we're not talking about personal, sa kapanahunan ni Kristo, kanang tinuod ng mga karnero, kanang karnero na ito,
na may kulay itim, tupa na may bahid na kulay itim o ano bang kulay, ano bang ginagawa nila? Ayaw nilang yung tupa na yan ay makahalo sa mga tupang puti. Bakit kaya? Babae man o lalaking tupa, ayaw basta may kulay itim o may bahid na kulay itim o anong kulay, basta hindi puti, ayaw nilang makahalo. Why? Kasi pag naihalo mo yung puti na mga tupa at yung may kulay itim o may bahid, magkakaroon ng crossbreeding. Pag pagka-crossbreed na yung dalawa, anong resulta sa mga anak na tupa? Minsan may itim, minsan may spot. Kaya bakit iniwalay nila yung may kulay? Ayaw nila magka-crossbreed. Bakit? Dahil ang wool o yung balahibo na ginagawang damit o tela na may kulay na iba, maliban sa puti, mahirap i-color. Kung gusto, halimbawa, puti yung balahibo, gusto nilang kulayan ng green, okay lang. Kulayan nila ng pula, okay lang. Pero pag may bahid na itim, hindi na mahirap na yung kulayan. Kaya, hiwalay nila. Meaning, yung mga tumpang yan ay tinatawag na undesirable. Kaya minsan yung mga tumpang itim sa ginagawa nila, yun ho ay kinakatay nila at inilibinta nila. Dahil yung wall o yung balahibo ng tupa na iba't ibang kulay, mumurahin lang. Gusto nila na pure din na puti ang ilang balahibo para mahal ka na kung ibaligya. Isi mo ka na ang rason kung bakit ayaw lang ihalo. Kaya para sa mga Parisiyo o mga relihiyoso noong unang panahon, ang mga makasalanan, katulad ho ng mga tax collectors, ito yung mga tao makasalanan na naging kaaway nila, naging kalaban nila. O yung mga babaeng tinagurian noon ng mga babaeng mababa ang lipad, sila ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Sila ho yung mga tinatawag na undesirable. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, sino ho yung mga undesirable, sino ho yung mga makasalanan, nandoon naging kasama ni Kristo. Di ba? Naintindihan niyo? Palagi na kasama niyo yung mga tax collector, kahit sino, basta mga makasalanan, yun ho ang sinasamahan ng ating Panginoong Kristo. Why? Hindi alam ng mga Parisiyo kung ano ang purpose ng ating Panginoong Kristo sa pagpunta niya dito sa mundo. Christ came into the world to seek and to save those which were lost. Kaya sa ubang pasahe sa Biblia, mingon si Kristo, ang mga tao nga walay sakit, dili magkinahanglan og doktor. Ang nagkinahanglan og doktor katong mga masakiton. Kanang mga makasalanan, yung mga makasalanan noong panahon, yan ang nilalapitan ng ating Panginoong Kristo para madala niya, maituwid at mabago ang kanilang pagiging black sheep. Para baguhin niya. Christ came into the world to seek and to save those which are lost. Yun ang dahilan. Now, bagay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, pinangaralan ni Panginoong Kristo yung mga Parisiyo. Kung ano yung purpose niya sa pagpunta dito sa mundo. At hindi lang siya, tayo ngayon, sa pamagitan ng kanyang salita ay pinangaralan ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng parable of the lost sheep. Di ba? Yung pasumbingay sa usang kakarnero na nawala. Ayon sa parable, may isang taon nagbabantay ng mga tupa. Mayroon siyang 100 tupa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ho yung isa. Anong ginawa ng tagabantay o shepherd? Iniwan niya yung 99 at lumayo sa tinahanap yung isa na nawala. Ano bang ibig sabihin nito? Para sa atin ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Sa mata ng Panginoon, sa puso ng Panginoon, there is no such thing as black sheep. Wala ho sa kanya. Makasalanan man tayo o kahit sino man tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. At yun ho ang rason kung bakit siya napunta sa mundo para hanapin yung mga makasalanan, hanapin yung itinuturing nating black sheep para baguhin at maibalik sa piling ng ating Panginoong Diyos. That's the purpose of Christ coming into the world. Kaya ito ho ang rason o meaning ng parable na yun. Kaya sinabi ng Biblia, Romans 5:8, but God demonstrates His love for us because while we were still sinners, He died for us.
Meaning, si Kristo ay namatay, hindi na nagbago na tayo. He died for us. Nung makasalanan pa tayo, hindi pa tayo naging matuwid sa ating buhay. He died for us. Kaya ilagay na wala siyang pinipili. Maging makasalanan man, kahit sino ka man, mahal ka ng Panginoong Diyos. Kaya sinabi sa Matthew 15:24, sinabi ito ni Kristo na siya ipinadala para sa mga tupa ng Israel. At sa Luke 19:10, He came to the world kasama tayo para hanapin at iligtas yung mga nalilinaw. Pero bakit? Bakit hindi ginamit ni Panginoong Kristo yung salitang black sheep? Bakit kaya? Bakit sinabi niya lost sheep? Bakit hindi niya sinabi yung mga makasalanan na sinners? Bakit hindi niya sinabing black sheep? Hindi na ginamit yung black sheep. Why? Para hindi natin gamitin na alibay. Kasi yung black sheep, kung pag-usapan ng tupa, tunay na tupa, pag itim na yan, tupa na yan, wala na tayong magawa. Diba? Kaya, sa mga tao sinabi niya, sinners or lost sheep. Hindi sinabi black sheep. Why? Para hindi natin gamitin alibay. Pasabi niya, ay makasalanan naman ako, wala na akong magawa. Gagawa na lang talaga ako ng kasalanan. Parang black sheep na kasi ako eh. Parang gano'n. Parang hindi gano'n ang gusto ni Kristo. Ito ng Kristo. Ayaw niya na gamitin yung word na black sheep. Kasi gagamitin natin na alibay. Alam mo, marami na akong narinig ng mga tao na nagsabi, lumaki kasi ako sa Islam areas. Kaya naging ganito ako. Naging magnanakaw ako, naging basibuliro ako, naging lasinggiro ako. Lumaki kasi ako sa Islam areas. Alibay ho yun. Bakit? Pag-usapan natin yan. Bakit? May magsabi, pinabayaan kasi ako ng nanay at tatay ko nang maliit pa ako, kaya ako nagkaganito. Palusot lang yan. Alibay lang yan. You know why? Kasi, bakit ganon? Why? Because, ang paggawa ng kasalanan ay hindi ho natural. Meaning, kung baga yung tatay mo lasinggiro, kaya ikaw ang anak, hindi ibig sabihin na maging lasinggiro ka rin. No, it's not like that. You see? Hindi yung ganun. Kung ikaw ay sumasama sa mga barkada ng lasinggiro, hindi ibig sabihin na maging lasinggiro ka rin. No. It is your decision to become a lasinggiro. Niwala ba kayo niya? Yes! Decision natin gumawa ng kasalanan at hindi ibig sabihin na dahil ang tatay natin makasalanan, yung tatay natin lasinggiro, maging lasinggiro ka rin. Yung nanay mong madyungira, ikaw ay anak maging madyungira. No, it's not like that. No. Everything we do, yung kasalanan natin, resulta ng ating decision. Ang ibig sabihin, kung gusto nating sumunod sa Diyos, din susunod talaga tayo sa Diyos. Kung ayaw nating sumunod sa Diyos, din ayaw talaga nating sumunod. This is our decision. Pangalawa, hindi ginamit ni Panginoong Kristo yung sinasabing black sheep. Sa sinabi ko, dahil ang paggawa ng kasalanan ay sarili nating desisyon. Katulad ng isang tao, pag naging lasinggiro siya, huwag mong sabihin, lasinggiro kasi mga kapitbahay namin, kaya napasubol ako may uminom. No. Alam niyo, mayroon akong konting kwento dito sa buhay ko. Inulit ko na ito many times. Na naging nagtrabaho ko sa bangko for 25 years. At halos buwan-buwan, pupunta ako sa Manila, kaya naging opisyalis ako sa Mindanao. Pupunta ako sa Manila, mag-attend ng meeting. Kasama ko yung mga malaking tao, mga opisyalis ng bangko. And, pagkatapos ng meeting, yun, mag-inuman na talaga. Walang magagawa, mag-inuman na. At bawat isa, may kanya-kanyang partner. You see, yun, ginagawa talaga yan dito. Pero nang pag unang sama ko sa kanila, sabi ko, may order na ako isang buting beer. Sabi ko, hindi ako umiinom kasi Kristiyano ako. Hindi ka na pilitin sa susunod. Every time magkaroon kami ng meeting, hindi na sila mag-order ng beer para sa akin. Kaya alam nila na hindi ako umiinom. Kasi hindi ko tinatanggap. Sinabihan ko sila na totoo na hindi ako umiinom. Pero pag tanggapin mo yun, sa unang basis, hindi ka na makasabing hindi sa susunod. It is your decision talaga. It is your decision. Ang gumawa ng kasalanan, desisyon ng tao. Kaya, huwag kang magsisi ng ibang tao kung kanabing ano ka man ngayon.
Maraming mga tao na lumaki sa hirap hanggang mabait pa rin. Matuwid pa rin yung kanilang mga buhay. Yung iba sabi, mahirap kasi kami kasi hindi magdanako ako, Lord, don't believe that. Everything we do now is a result of our decision. Kaya kung gagawa man tayo ng kasalanan, kung gusto tayong magkasala talaga tayo. Kung gusto man tayong susunod sa Diyos, susunod talaga tayo sa Diyos. You see? At patay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, may tatlong uring mga tao ang pinag-usapan sa binasa natin. Ano yung tatlong uri? Unang-una, may mga tao talaga naghahanap ng Diyos at gusto talaga silang sumusunod sa Diyos kahit anong mangyari. You see? Alam mo sa iyo, sa Middle East, marami ng mga Kristiyano doon na pinapatay. Pinupugutan ng ulo, sinusunog na buhay and many things. Maraming ginagawa. Pero nang tanongin sila, do you want, gusto ka bang bumitaw kay Kristo? No. What does it mean? Meaning, may mga tao talaga, kahit anong mangyari, kahit mamamatay man, susunod talaga sila sa Panginoong Kristo. Kahit gagawa man ang kasalanan yung tatay nila, kung gagawa man ang kasalanan yung nanay nila, ikaw na anak, pag may desisyon ka na susunod kay Kristo, susunod ka talaga kay Kristo at hindi ka susunod sa mga masamang gawa ng iyong mga magulang. You see? Desisyon talaga yan. Sabi ng Biblia sa John 10:27, my sheep hears my voice and I know them and they will follow me. Kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, maminaw yung ka sa pulong sa Ginoo, musunod yung ka sa Ginoo, kay nasalit ka man, na naa ang Diyos ka Ginoo. Kaya ang pagbuhat ng maayo, kung ang pagbuhat ng dili maayo, naaatok man ka na desisyon. Hindi tayo ipinanganak na lasinggero. Diba? Ipinanganak na ba kayo na lasinggero noon? Gatas yung ininom niyo. Gatas ng nanay ninyo. Yung gatas na mamahalin, infamil pa. Yung bakit pagtanda ninyo, tanduay na ang iniinom natin. Yeah. Desisyon natin yan. Kahit masakit sa lalamunan, pinipilit pa natin. At pinagmayabang pa natin. Pag kami ang nag-inuman, walang halo-halo. Puro-puro lang. Desisyon natin yan. Kaya huwag mong sisihin ang kahit sino man. Pangalawang uri ng mga tao. May mga taong walang pakialam sa Diyos. Natin mga tao wala din sila pakialam sa Ginoo. Kahit sabihan mo man sila, kahit imbitahin mo man sa simba, Brad, magsimba tayo. Ano ba ang gusto na sagot nila? Ha? Pwede man magdasal sa bahay, Pastor? Pwede man talaga. Hindi naman, pwede man. Kasi pag magsimba ako sa simbahan, Pastor, lalo akong magkasala. Bakit? Kasi makikita ko yung maraming makasalanan doon. Naku. Perfect ba ang simbahan? No. Sabi ng Biblia, we are all sinners at nagsisikap tayo na lumapit sa Panginoon. Hindi tayo mga perfect rito. Pag perfect, wala na tayo rito, nasa langit na tayo. Believe that. We are struggling with sin. Kaya huwag mong idahilan na lalo kong magkasala. Para bang, sabi ng iba, parang hindi naman ako makakalusot sa pintuan yung si mahahaba yung sungay ko. Naku, umamin pa na gano'n. Mahaba na. Parang matutunaw na sila kung pumasok sa simbahan. Ganun pa yun? No, it's not like that. Yun ang mga tao na wala talagang pakialam sa Diyos. Yun ang mga tao tinatawag na atheist. Kahit ano bang sasabihin mo sa kanila, mayroon talaga silang dahilan na ayaw. Why? Because they don't believe in God. Hindi naniwala ng Diyos. Pangatlo, may mga tao na naniwala ng Diyos. Pero ayaw silang magpakontrol sa Diyos. They believe in God. And yet, sila pa rin ang driver ng kanilang buhay. Yes, pumasok sa simbahan, pagkatapos ng simbahan, wala na. You see, those are the people, yes, to believe in God. Pero, hindi makita sa gawa. Kaya tatamaan sila sa salita ng Panginoon sa anong passage ng Biblia. James 2:17. Anong sinabi sa James 2:17? Santiago 2:17. Anong sinabi? Ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay.
Walang silbi yung ating pagtuo sa Ginoo kung dili kita bubuhat. Wala pa rin ang Biblia na maluwas na pinagi sa buhat. Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith in His Son Jesus Christ. Naluwas na pinagi sa pagtuo kay Kristo. Apan kung maluwas na kita, automatic na nga bubuhat ta. Dili ta bubuhat para maluwas. Mutuo ta para maluwas. Pag maluwas, bubuhat. Diba? Understand? Naintindihan ba? Yes, you know ang ibig sabihin. Kaya, may mga taong naniniwala. Naniwala man ako ng Diyos. Yun. Pero, sa totoong buhay, walang Diyos. Kaya, may mga taong judgmental. Judgmental itong mga taong uling ganito. Sabihin niya, mas mabuti pa man ako sa kanya na palaging pumapasok sa simbahan. Marami na akong visit na tao nagsalita ng sabi na gano'n at narinig ko. Mas mabuti pa man ako kay Juan na palaging pumapasok sa simbahan. Ako hindi pumapasok. Mas mabait pa ako sa kanya. Naku, huwag mo sabihin yun. Sabi ng Biblia, Isaiah 6:4-6, lahat ng ating mga mabuting gawa dito sa mundo ay parang maruming basahan lang sa harap ng Diyos. Kaya ayaw ipaghambog na maayaw ang tao. Sabi sa Biblia, there is no one is good except God alone. Wala na lang maayaw. Gawas sa Ginoo. Ang atong maayo na sa ato, pero tubangan sa Diyos dili. Nanginahanglan kita og righteousness with Christ. Kanang righteousness ka na kay Kristo, mao kana ang kinahanglan nato para makaadto kita sa gingharian sa Diyos. You see, the Word of God says, Romans 2:11, for God does not show favoritism. Wala hindi paboran ang Ginoo. Makasasala man ta o dili, maayaw ka man o dili, o black sheep ka man o dili, mahal pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya pumunta sa mundo para iligtas. God will continue to make the effort to look for us. Patuloy ang Panginoon na naghahanap para iligtas ang mga makasalanan. Patuloy pa rin siyang naghahanap para maibalik tayo sa kanyang piling. You see, you know, ang salita natin. Kaya para sa Kanya, wala hong black sheep, wala hong good sheep or whatever. Everyone, lahat ay mahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya kahit sino ka man, mahal ng Diyos. Kaya puso niyang ibigay ang kanyang nag-isa anak si Kristo. Namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kaparusahan ng kasalanan, ang kamatayan. Para lang tayo makasama niya na walang hanggan sa langit. Yes. There's no such thing as black sheep. Kaya bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano ang mangyayari sa tao na walang Diyos. Alam ba ninyo? Man without God, you see, makakaranas talaga siya ng paghirap na walang hanggan. You see, alam natin na marami tayong kakilala. Marami tayong kakilala, kapitbahay natin, siya ba'y maging kapitbahay natin, siya ba'y maging kaibigan natin, siya ba'y maging kasama natin sa tahanan, siya ba'y ating kabiyak, siya ba'y ating mga anak. Alam natin na malabo ang kanyang relasyon sa Panginoon. Batay din yun. Ano-ano ba ang gagawin natin? Bilang mga Kristiyano, ano ba yung mga attitude na dapat namapa sa atin towards sa mga taong ito na wala pang Kristo sa kanilang buhay? Kung sa ba'y atong attitude sa mga tao na wala pa'y Kristo? Dapat na magkaroon tayo ng tinatawag na compassion. Now, what is compassion? Kung saan na gitawag og compassion sa English, kaya gitawag og compassion, dapat natay kaluoy sa mga tao nga wala pa'y Kristo sa kinabuhi. Maluoy ta. At the same time, mayroon tayong gagawin para ipakita natin na naawa tayo sa Kanya. Hindi sapat yung kawawa naman siya. Halimbawa, kapitbahay mo walang bigas, yung kanyang kusina, yung kanyang paglutuan na hindi na umuusok 2 araw na. Ang malaman mo walang bigas, huwag mo lang puntahan doon, brother, magdasal ka lang. No, that's not enough. Yes, pray, but kung may pera ka, bumili ka ng bigas, ibigay mo. Amen. That is compassion. May awa ka at may gawa. Kaya makikita natin, ano po dito sa Japan, nakakita ako ng video, ipinakita, police report. Hindi naman sinabi kung sa Japan yung nangyari. Usually, hindi sa Japan yung nangyari. May isang car accident, binunggo ng truck yung kutsi, tumalsik po yung kutsi, at yung laman ng kutsi, yung pasahero, yung driver, sugatan sa loob ng kutsi. Maraming dumating, mga bystanders, nanonood lang sila. Anong sabi ng mga tao sa paligid? Mabilis kasi nagpatagbo, kaya natudisgrasya. Kaya dumating, sunod na dumating yung patrol car.
lumabas na yung pulis. Anong ginawa ng pulis? Nag-imbestiga. Anong nangyari? May nagsabi, mabilis kasi tumakbo, sir. Nag-overtake sa lugar na no overtaking zone. Kaya na ganoon sa truck, natumba. Kaya nagalit pa yung pulis sa driver. Bakit mo nag-overtake na bawal mo nito mag-overtake kasi may yellow lane sa gitna? Hindi sa Japan yun, sa ibang bansa. You see? Kaya kinuha yung kanyang license, driver's license. Maya-maya dumating yung ambulansya. Bumaba kaagad yung mga medic. Pagdating sa mga medic na kita sugatan, kinuha kaagad yung mga tao, nilagay, ginamot, nilagyan ng first aid, ipinasok sa ambulansya, dinala sa ospital. Now, ano ba makikita? Sino bang nagpakita ng compassion sa tatlong grupong mga tao? Yung bystanders ba, yung mga taong nakikuusyo lang? O yung police ba? O yung mga medic? Trabaho ng mga medic yun, pero makikita natin, they were compassionate. Ipinakita talaga na kung ano ang dapat gagawin, tumulong sila kung di na sa ospital. Bilang mga Kristiyano, ganon din sana yung mga ugali natin. Di ba si Kristo, makikita natin, pinapakain yung mga nagugutom, ginamot yung mga may sakit, binuhay yung mga patay, hindi pa, kulang pa. Ibinigay talaga yung kanyang buhay para lang tayo mabago. You see, para lang tayo mabago at mabalik sa piling ng ating Panginoon. Hindi sapat yung pagtulong sa mga bagay-bagay, ibinigay pa niya yung kanyang buhay. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat magkaroon din tayo ng puso na gano'n na compassion. Compassionate. Pangalawang ugali na dapat nating tularan. We need to exert effort. Para exert effort. Dapat magpakita gintaog ka ng dako nga kahangawa nga naagin tayo buhaton. Naagin tayo buhaton. Exert effort. Halimbawa, may kilala ka na wala pang Kristo sa kanyang puso. Anong gawin mo? Imbitahan. Invite people to come to church. Kung kaya mo, you share the Word of God. Pero kung hindi siya magpapayag pag-imbitahan mo, pwede naman mag-pray sa bahay. Pag gano'n ang sabihin niya, huwag kang mawala ng pag-asa, balikan mo. Imbitahan mo ulit. Pag hindi pa talaga madala, ano pang gagawin mo? You see? Dapat magdasal. Pray to the Lord. Kinakailangan, idasal mo siya sa Panginoon. Maraming magagawa ang ating Panginoon Diyos na hindi natin kayang gawin. Maraming magagawa. Pangatlo, kinakailangan magkakaroon tayo ng persistence. Persistence, meaning, kung balibaran man ka, ayaw ka, wala kong paglaom. Padayon gihapon, hangtod gid siya ng uban kanimo. Kung ikinahanglan nga mong gasto kag kwarta, buhata ka na para for the glory of God. Mao ka nang gitawag og persistence. Ayaw Diyos. Minsan, yung mga anak natin ngayon, matigas ang ulo, huwag mag-give up. Persist. Pray to the Lord. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya to. Ikaw na ang may kayang gumawa at tumulong sa akin. Persistent. Yan. Dapat masigasig talaga tayo. Huwag natin sila pambayaan. To summarize, may tatlong uri mga tao dito sa mundo na dapat nating bantayan. Dalawa nito ang dapat talagang i-focus natin. Ang unang grupo, may mga tao talagang naghahanap ng Panginoong Diyos at susunod talaga sila sa salita ng Panginoong Diyos. Pangalawa, may mga tao na baliwala lang ang Diyos. Kahit anong sasabihin mo sa Kanya, hindi talaga. Kahit hindi sila naniwala ng Diyos. Pangatlo, may mga tao na naniwala ng Diyos, pero naniniwala sa isip lang, walang gawa. Anong sinabi sa Biblia sa James 2:17? Faith in itself, if not accompanied by action, is dead. Ang atong pagtuo na walay kauban nga buhat, patay kini. Kinahanglan, kung mutuo kita, dapat makita yan sa isip, sa salita, at sa gawa. Yun ang pinakailangan natin bilang mga Kristiyano. And before ko tatapusin ang mensahe dito, allow me to tell you a short story. May isang guro, pero isa siyang artista pa rin. Sikat na artista, mayaman siya and everything, mayroon siya.
Isang araw na imbita siya bilang speaker sa isang pagtitipon. Malaking grupo. Naging speaker siya. At pagkatapos niya magsalita, hinamon niya ang audience. Halimbawa kayo, hinamon ng speaker, sabi niya, kung sino sa inyo na may natutunang poem, alam mong poem, nung mula bata ka pa hanggang ngayon, 5 sa inyo, tatayo, ibigay mo lang ang title, memorizing ko lang lahat. Wow, ang tibay-tibay ng speaker na yun. Magbigay ka lang ng title, I will memorize the content of that poem. Walang sumagot, walang tumayo. Kaya sabi ng speaker, dahil walang tumayo, ako ang magpipili sa isa. Sabi niya, yun, yung matanda doon, halika rito. Pinapunta niya sa stage, sabi niya, magbigay ka ng title ng poem at sasabihin ko at i-recite ko. Hindi alam ng yung nagsasalita, yung speaker, kung sino yung tao. Matanda na siya, nagsusungkod, nagtungkod na siya. Nang lumapit ko yung matanda, sabi niya sa yung nag-speaker, sabi niya, can you memorize Psalm 23? Wow. Ha? Parang nagano'n yung speaker, Psalm 23? Sabi ng speaker, i-memorize ko yan, pero pagkatapos ko, dapat i-memorize mo rin. Payag ka. Sabi ng matanda, yes, okay, papayag ako. Hindi niya alam na yung matanda pala, isa palang retired pastor na noon pa naging pastor at memorize pa rin na yung Psalm 23. Kaya kung simula na mag-recite ko yung speaker sa Psalm 23, napakagandang pagka-deliver kasi speaker siya, matalino and everything, hangang-hanga. Alam, lahat ng mga tao, tinatawag na standing ovation. Ano ba yung sabihin? Tumayo lahat ng mga tao, nagpalakpakan. Bravo! Pagkatapos noon, umupo yung mga tao. Sabi ng speaker, ikaw na naman mama ang magsalita, mag-memorize sa Psalm 23. Ang mag-memorize na ho yung matanda. Lahat ng mga tao umiyak. Lahat sila umiyak. Pagkatapos na mag-recite, nagtanong ho yung speaker, ano ba ang kaibahan sa kanya at sa akin? Memorize ng speaker, nang siya magsalita, lahat tumayo, palakpakan, hangang-hanga. Pero yung matanda na mag-recite, napaiyak ang lahat. Ano ba ang kaibahan sa dalawa? Walang nakasagot. Sabi ng speaker, he has the shepherd in himself. Mayroon siyang shepherd sa kanyang buhay. Ako wala. Christ came. Sabi ni Kristo, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay sa karnero. Psalm 23. Ano bang sinabi sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Meaning, kung may Kristo ka na tinatawag na shepherd ng ating buhay, you are secured 24 hours a day for the rest of your life. And you are secured to eternity. Hanggang sa walang hanggan, may seguridad ka kung nakay Kristo sa imong kinabuhi. Yes, we are. Puso kinahanglan na bilang mga Kristiyano, dapat tayo rin ang maging tagapagbantay. Tayo rin ang maging shepherd sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo para sila rin ay matututo at magkaroon din sila ng kaligtasan katulad ng ating anak. We are also the shepherd appointed by God to watch the flock of God. Kinahanglan ay ipakita nato. Kung dili man nato mahimo ang pag-imbita, kung dili man nato mahimo ang pag-share sa Word of God, dapat ipakita natin yung ating mga buhay na karapat dapat na tawagin bilang Kristiyano para sa magitan ng ating buhay, matututo din silang kumilala sa ating Panginoong Diyos. Nasa kabutalon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsalita na ibigay ko sa amin. Yes, you are our shepherd, Lord, and we know, pag ikaw ay nasa aming buhay, wala na kaming hahanapin pa. We are secured 24 hours a day. We are secured for eternity if you are with us.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless your holy name we pray. Amen.